Ang number 7 na factor na sa tingin ko nakakontribute ng malaki sa pag-attain ng peace sa Sulu was yung pagtuluyang pag-finishing sa kanilang organization. So, anong ibig kong sabihin nito? Ang Abu Sayyaf at that time kasi, noong 2018, 2019, yung time na yan, actually 15, 16, 17, 18, was firmly under the control and leadership ni Radulan Sahiron. So, kumbaga sa kanila siyang hero nila, si Radulan Sahiron. Si Radulan Sahiron kasi, dating MNLF, tinamaan sa giyera, naputol yung kamay, nag-request na magamot siya, hindi pinagbigyan, nagbuo ng sariling grupo, pumunta ng Basilan, nakipag-join kina Abdul Razak Janjalani ng Abu Sayyaf, dinala niya ang Abu Sayyaf sa Sulu, and yun, doon nagkaugat ang Abu Sayyaf sa Sulu. So, in a way, may legendary status itong si Radulan Sahiron. Kumbaga sa Davao, sa mundo ng Davao, si Parago siya. Kung sa mundo ng Basilan, yan, siya si Abdul Razak Janjalani bago na matay. And sa older generations ng fighters sa Sulu, yan, sina Usman Sali nila. So, ganun siya kabigat, ganun siya ka-respected. Sa Tausug Society kasi, nire-respeto nila ang age, yung edad ng kanilang leader. Hindi ko mo bata-bata ka at mayabang ka katulad ni Abu Sabaya sa Basilan ay respetado ka, hindi. Ibang-iba yung Yakan Society sa Basilan, sa Tausug Society sa Sulu. Ang Tausug Society, very submissive ang mga fighters nila sa mga elder leaders nila. And especially yung elder leaders nila na matatapang. And yun nga, si Radulan Sahiron, sobrang tapang. In fact, nakausap ko yung kanyang mga tao na i-feature ko rin siya dito sa aking channel. Yung mga tao niya, isa lang description sa kanya. Talagang sobrang tapang. Na kung walang giyera, para lang siyang tahimik-tahimik lang. Pero pag magkagiyera na, makita mo, lakad-lakad lang siya kahit nagkakabarilan. Ganon katapang si Radulan Sahiron. In fact, talagang si Radulan Sahiron was discouraged ng ilang generations ng mga soldiers, especially starting in the late 90s onwards. Mahigit 2 dekada na siya yung top target. Si Sawadjaan was another leader, pero iba yung status ni Radulan Sahiron. Ngayon, hindi mo basta-basta matimbog ang Abu Sayyaf kung hindi mo matimbog si Radulan Sahiron. And yun nga ang nangyari. Nawala sa eksena si Radulan Sahiron. Napatay, nilibing, nawala. Pagkawala niya, nagkaroon ng vacuum yung Abu Sayyaf. Napatay din si Sawadjaan. So yung top 2 leaders nila, biglang nawala sa eksena. And dahil nga ganun yung Tausug Society na unlike yung NPA, namatay na si Joma, namatay na yung mga ibang leaders nila. Pero dahil structured sila and well indoctrinated sila, and of course kumikita sila sa mga extortion nila, buhay pa rin yung NPA. Although yung nga,
hindi na ganun dati. Hindi na, yung NPA hindi na katulad nung 1980s. Wala na, napakalayo na. Tira-tira na lang na nandyan ngayon. Pero yung Abu Sayyaf nung nawala si Radulan Sahiron at si Sawad Jaan, para sila naging headless chicken. So ano bang sabihin ng headless chicken? Wala na silang commander na matibay-tibay. At yun nga, dahil sa Tausug Society, si Radulan Sahiron was the perfect commander dahil matanda siya at hinahangaan, nawalan ng direksyon yung Abu Sayyaf. Yun yung panahon na nag-decisive move talaga ang armed forces. Yun yung once and for all, sa words man ng mga birador, ay tiwasin na yung Abu Sayyaf. So, intelligence efforts tinutok para makausap at mapasurrender yung mga family members ng mga Abu Sayyaf at pasurrenderin sila. Tinutukan yung mga known supporters nila na kung hindi nyo tigilan yan ay kakasuhan kayo. Lahat ng kilala ng mga Abu Sayyaf, family members, etc. Kasi ang maganda kasi naman sa Sulu, lalo na sa Patikul, hindi naman siya ganun kalaki. Hindi ganun kalaki compared sa mga communities natin sa Luzon o mainland Mindanao. So, alam naman ng mga intel units kung sino yung mga kakausapin, sino yung family members, and more importantly, monitored nila dahil, of course, di ko sasabihin dito, pero technology na naman yung bumira sa mga remaining members ng Abu Sayyaf. Technology meaning kayang-kaya kayong i-monitor dahil napakadali lang naman, kayang-kaya kayong i-track down, dahil nga lahat ng software nandyan eh. Kayang-kaya kayong i-pick up ng military at any time. Yun ang nangyari. So, bottom line, nanghina yung Abu Sayyaf nung biglang nawala si Radulan Sahiron at napatay si Sawad Jaan. Naging headless chicken, and then yun nga, decisive yung moves ng military na mapababa sila. Kung ayaw nyong bumaba, papatayin namin kayo. And yun nga, nagsibabaan na napakadami naman ng Abu Sayyaf. Napakadami ng Abu Sayyaf. Nagsibabaan, gusto nga mag-kafgo yung iba, gusto mag-training ng iba, gusto makipag-cooperate ng iba. Until in 2023, the military in Sulu, the 11th Infantry Division, with the coordination and approval and concurrence ng government of Sulu, declared na they were successful enough to decimate yung Abu Sayyaf and to declare Sulu as Abu Sayyaf free. That was in 2023. Mula noon, wala nang gyera, wala nang putukan na nangyari sa Sulu. I'm making this video in 2025, 3 years after the guns were silenced in Sulu. So yan ang pangpito na reason sa tingin ko na nag-contribute sa peace sa Sulu.